Magandang araw po mga kabayan. Nandito na naman po ang inyong lingkod at ang ibabahagi ko po sa inyo ngayon na topic ay kung papaano po gumawa ng cost estimate. Isama na rin natin yung cost proposal at saka yung ah, quotation. Ito po ay pwedeng i-apply ah, hindi lamang sa electrical, kundi pwede rin po sa civil, mechanical, at sa iba po at sa iba pa pong field ng engineering. Pero ang sample po na gagamitin natin ay sa electrical po. So, shout out din nga pa muna pala po dun sa nag-request ng topic na ito kay Miss Julian Gudes. Siya po ang nag-request ng topic na ito. Ito pong topic na ito, ginawa ko lang po siyang simple. Actually, marami pong pamamaraan para gumawa ng cost estimate sa labor at saka materials. Pero ang ginawa ko po yung sa tingin ko yung mas maiintindihan ninyo. Baka po kasi maraming pumuna kanya-kanya pong kon kasi yan, kanya-kanya po kasing sistema din yan. Maari pa po kasing i-improve itong ginawa ko. Hindi naman po kasi ito 100% na perfect. Kung meron pong mag-comment at pwede po nating i-improve to, i-improve po natin. Total, papakinabangan naman natin ito later on. Dito po sa video na ito, ang ginamit ko po rito sa labor ay by percentage method. Pero po, gumawa po ako ng double checking sa man-hour. Internal na sa akin yun para at least matansya ko rin o malaman ko rin kung tumutugma ba yung percentage na ini-apply ko doon sa estimated man-hour na mauubos ko o mauubos. Sa materials naman, wala naman tayong problema dyan kasi alam naman natin yung current prices ng materials. Pag pinatungan mo ng certain percentage, siguradong yun na yun. Kaya lang po dito sa video na to, medyo pagpasensya nyo na yung mga ibang presyo po ng materials ay sa tingin ko hindi updated. Pero ganun pa man, ang pupulutin nyo na lang rito ay yung yung sistema kung paano i-prepare. Maari pong hindi updated yung mga cost, pero pagka gumawa po kayo ng sarili nyong cost estimate later on, siyempre kailangan yung mga presyo ng mga materialis nyo at saka dun sa man-hour na pagbabasihan nyo later on kasi baka percentage yung gamitin nyo, dapat updated yung mga yon. So, sige po, magsimula na tayo. Ito na po yung estimate sheet na ginawa ko. So, ito po yung title, Housing Unit Electrical Estimate Sheet. So, dito po muna tayo sa unang column. Dito po sa unang mga column na to, andito po yung item, description, quantity, unit. Okay, dito naman po sa susunod, andito yung mga cost na, bare cost. Andito. Ang ibig sabihin ng bare cost, ito yung magagastos ng wala pang tubo. Ito yung sa materyales, ito yung sa labor. Dito naman po sa pangatlong grupo rito, ito na po yung selling cost. Ito na po yung kung magkano natin siya ipopropose sa may-ari ng building o sa magpapagawa na may tubo na. O ito yung sa materyales, ito naman yung sa labor. So dito muna tayo, yung item description quantity unit. So item number 1 natin, yung conduit and fittings. Andito yung mga materials na kailangan, 1.1 hanggang 1.12. Yung wires, so item number 2, 2.1, 2.3. Yan. So, yung wiring devices, yan number 3, 3.1 hanggang 3.4. Lighting fixtures, isa lang. Panel board, isa. Grounding, 6.6, 6.1 saka 6.2, saka yung consumables, 7.1 to
Ano ba to? 7.4. Dapat to, 7.4 to. Actually, masyado nang detalyado ito. Halos lahat sinama na natin. Kung gusto nyo, pwede rin namang wala itong consumables, grounding na yan. Kaya lang, yung presyo niyan, dapat i-inject natin dito sa mga ibang materialis na. Itong mga adapter na to, mga bushing na yan, yung mga box, pwede rin mawala na rin yan. Kaya lang, yung presyo niyan, dapat ikakarga na natin dito sa mga conduit. Kumbaga, dadagdagan na lang natin para hindi ganun detalyado. Pero dito sa pin-repair ko, medyo dinetalyado ko lang. So, ayun na po, ano? So, yung quantity, ito. Dito yung mga quantity, kung gaano karami, tapos kung anong unit niya, kung length ba siya, pieces ba siya, o ano, rolls ba siya sa kable, o set ba siya sa panel board, ganyan. Okay, so dito na po tayo sa bare cost. Dito po tayo sa materials. Pagpasensya nyo na po, baka hindi kasi updated itong presyo ng materials. Dito po tayo sa bare cost. Ito yung gaya natin ng sinabi natin kanina, ito yung presyo ng materials at labor na wala pang tubo. Kumbaga kung magkano lang natin siya bibilin. Yung materials at kung gaano karami yung mauubos natin na pera pagka ginawa natin siya sa labor. Okay. So ito po, yung item number 1.1 lang po ang gagawin nating sample, 1.1. Kasi parehas na rin naman po sa lahat yan eh. So halimbawa, itong 1.1, ano? Meron tayong 20 mm diameter PVC conduit. 66 length. So, 66 lengths ang ating i-install. Pag bibili mo siya sa hardware o sa market, ang isang length is 72 pesos halimbawa. So, wala kang tubo dyan. So, yung total na cost ng 66 lengths is i-multiply lang natin. Ito, bali itong cost na to is equal to 72 times 66. Yun na, 4,752.00 na yan. Pagka dito kasi sa computer, madali lang kasi may formula kang i-install lang dito, i-enter, ipapasok dyan. Pag manual computation kasi, although medyo mahirap, pero pwede rin naman. So, ito na yon, gaya na sinabi natin sa material cost. Ito na yung magagastos natin dito sa item 1.1 na to, na 20 mm diameter PVC conduit. 4,752, wala pang tubo yan. Yung labor naman, magkano ang mauubos mong manpower, labor sa 66 sa isang piraso? Kasi unit cost pa lang tayo eh. Bali ginamitan ko yan ng percentage. Dito. Ang ginamit ko is 0.3 para sa lahat na 0.3. So ibig sabihin 30% ng material cost, yun ang magiging labor. O syempre, hindi lang basta hinuhulaan ito, meron mga factors ito. Dapat tansyado mo yung man hours na gagamitin mo para alam mo kung paano ito laruin. Anyway, mamaya di-discuss natin to. Pwede rin namang i-adjust ito. Pwede rin i-adjust ito. So halimbawa, 0.3 ang ginamit ko, no? Pero gaya nga na sinabi ko, hindi laging 0.3 ha. Kasi may mga materials na masyadong mahal, milyon ang halaga. Siyempre, i-install mo yun isang araw. Pagka halimbawa, 1 million ang cost. Pag nilagay mo in-applyan mo ng 30% yun, di sobra naman ang laki ng installation cost niya. Papalo ng magkano? So, 300,000 isang araw mo lang ikakabit. Baka 5 tao lang kailangan. So, hindi pwede. Yung pag-apply ng percentage is depende rin sa materials kung gaano kamahal, gaano kamura, kung gaano mo siya katagal kahaba i-install. So dito gumamit lang ako ng 0.3 para sa lahat. So ito na yon yung unit cost natin sa labor. Yung total cost niya is equal to unit cost 21.6 times 66. So ito na. Kailangan natin ng 1,421.25.6 para ma-install itong 66 na PVC conduit na 20 mm nang walang tubo. Okay? So material and labor, ito na. Nandito pa rin tayo sa bare cost ha. 6,177.6. So ibig sabihin, para makabili tayo ng 66 lengths na PVC conduit,
At para ma-install natin siya ng walang tubo, kailangan natin ng 6,177.6. So, ganun din po dito yan. Pare-pares na dito yan. Oh. Tapos dito may total na rin yan. Oh. Ito. Sa material cost na walang tubo, ito ang total. Sa labor cost na walang tubo, ito ang total. Totalin lang lahat yan. Sa material and labor, yung combine na, bali 24,000 plus 7,000, ito 32,000. Kailangan natin ng 32,190.6 para makabili tayo ng materyales at ma-install natin matapos natin yung project ng walang tubo. Dito naman po tayo sa selling cost. Itong selling cost na to, ito na yung kung magkano natin ibebenta o kung magkano natin ipopropose sa nagpapagawa yung ating trabaho na may tubo na tayo. Ito na. So, simulan na natin. Dito muna tayo sa materyales. Kasi sa materyales, kailangan kumita tayo. Sa labor, dapat kumita rin tayo, di ba? Hindi naman pwedeng ang bibili ng materyales tapos hindi tayo kikita. Kung wala tayong kikitain sa materyales, mangontrata na lang tayo ng labor. Labor na lang tayo kontrata. Yung materyales, ipabili na natin sa nagpapagawa. Pero dahil tayo ang bibili ng materyales, uubos tayo ng oras doon, delivery noon, kung ano-ano pa, kailangan may tubo rin tayo. So, halimbawa sa materyales, gaano ba kalaki ang gusto natin tubo? Sabihin natin 15%, halimbawa. So, 15%. So, ibig sabihin, yung unit cost na 72 na to, na materyales na pagkakabili natin sa market o sa hardware, patungan natin ng 15%. So, itong 82.8, ito yung multiplier sa taas 1.15. So, itong 82.8 is equal to 72 na unit cost times 1.15. Pinatungan natin ng 15%. So, 82.8. Yan na yun. Yung unit cost ng material natin na selling na meron na tayong tubo na 15%. So, itong cost niya, material cost na niya, na may tubo tayo, ito na yon, is equal to unit cost 82.8 times 66 lengths. So, 5,464.8. Kung ikukumpara natin, ito yung walang tubo, 6,177.6. Hindi, sorry. Material and labor pa yan. Sa material, 5,464.8. Pagka wala tayong tubo sa materials, ito 4,700. So at least meron din tayong tubo dyan na magkano? Halos 700. So sa isang item na yan. So meron kayong tubong 700. Dyan. Kung hindi kayo masaya dyan, pwede nating i-adjust itong presyo na to. Gawin natin halimbawa 25%, 1.25. O kita nyo, nagbago. Naging 90 na ang unit cost. Ito na ang magiging material cost nyo. 5,000 na. Kumpara sa 4,700. Mahigit 1,000 na ang tubo nyo sa isang na-adjust naman yan. Kung depende naman syempre sa kliyente. Kung halimbawa, ang kliyente nyo is depende. Kung halimbawa, kaya nyo naman bumayad at saka medyo maselan yung trabaho, ganyan. Marami kasing factors. Ayan. So, balik natin sa 15% to 15% lang ang pinato natin sa materials. So, yan lang. Dito naman tayo ngayon sa labor na. Ito kasing bare cost na to, labor, itong 21.6. I-install natin yung isang length ng conduit. Ito yung unit cost kasi. Sa halagang 21.6 pesos nang walang tubo. Paano na kapag may tubo na natin tayo? So, patungan halimbawa natin ng 30%. So, itong unit cost ng labor na selling cost is equal to 21.6 times 1.3. Patungan natin ng 30%. So, 28.08 ang lalabas. Okay? Tapos, yung pinaka-cost niya na, para dun sa 66 lengths, cost, selling cost tayo ng labor cost is equal to 28.08 times 66. So, ito na, 1,853.28.
compare dito sa labor cost na 1,425. So magkano tubo natin? Halos 400 mahigit. O gaya nga na sinabi ko, kung hindi kayo masaya dyan, at kaya nyo naman kung kumbinsihin nyo nagpapagawa ng bahay o ng building, dagdagan natin to. Halimbawa, gusto nyo 1.5, patungan ng 50%, pwede rin, 2,138 na yung labor cost niya. Kumpara sa 1,400 yung bare cost. So, ang tubo nyo dyan is 1,400, halos 600 na yata yan. Mahigit o humigit kumulang. Balik muna natin doon sa dating 30% lang kasi ang tapos ito na ang labor and materials combine na selling cost. Unit cost is equal to 110.88 kasi inad natin yung unit cost na 28.08 saka 82.8. Kaya 110. Yung total na labor and material cost na equal to ito na 7,300 ano to? 7,308. Bali inad natin tong 5,464.8 plus 1,853.28. So yan na yan. So, pag tinotal natin lahat yan, lahat naman yan halos parehas eh. Pero nga gaya nga lang sinabi ko, itong percentage na to, itong 30% labor, 1.15% sa materials, at saka 30% sa labor, hindi palaging ganyan yan. Depende rin ha. Depende. Hindi laging ganyan. Ito, sample lang ito. Ito kasi ang magwa-workout doon sa low-cost housing eh. So, yung total niyan, nandito na sa baba. Ito. Yung bare cost natin sa material, ito yung total. 24,762. Ibig sabihin, ito yung presyo ng materials na walang tubo tayo. Yung labor cost naman, ito yung presyo na walang tubo tayo, 7,428.6. Pag pinagsama mo sila, labor and materials, 32,190. Yan yung presyo ng labor at saka materials na walang tubo. O dito tayo sa may tubo, sa selling cost. Ang presyo ng materials na may tubo is 28,000. Ang labor, 9,000. So pag kinumbine mo, 38,133.4. Ito ang summary niya. Naka-formula naman lahat yan eh. Bare material cost, 24,000. Bare labor cost, 7,000. Bare labor and materials cost, inad lang. So 32,000. Wala tayong tubo dyan. Dito tayo sa may tubo. Selling material cost, 28,000. Ayun o, dito yan o. Selling labor cost, 9,000. Yun yun. O. Selling labor and material cost, 38,000. So 38,000 lahat. So magkano profit natin sa materials? Halimbawa, materials lang, magkano tutubuin natin? I-less lang natin yung 28,000 sa 24. So may tubo tayong 3,000 sa materyales. Sa labor naman, magkano tubo natin? 2,200, 9,657 minus 7, so 2,200. So ang profit natin sa labor and materials, 5,900 o almost 6,000 sa loob ng 3 buwan yata pagka ginawa yung bahay na yan. Eh kung meron kang 10 bahay na kontrata, di kulang-kulang 60,000 sa 3 buwan. So ganoon, gaya nga, kung hindi ka naman masaya sa presyo na yan, gaya nga ng sinabi ko, pwede naman nating i-adjust to. Halimbawa ito, halimbawa, nalilitan ka ron, halimbawa ito, 0.3, gawin natin 50% yung labor, bare cost ng labor. Yan. Tapos dito naman sa selling cost, kung magkano na ibebenta, gawin nating 30% itong materyales. Ito sa labor, 50%. So magkano ang kikitain natin ngayon? Isang bahay na yan, ito na, 13,000. O pwede na siguro yan. 13,000 sa isang bahay. Sa loob ng 3 buwan. Kung meron ka 10 bahay, may 130,000 ka. Mahigit. Kaya lang, pagka masyado naman mataas, baka ibigay sa iba yung kontrata. So, hindi rin okay. So, yun, ibalik muna natin itong mga presyo nito. At pupunta na tayo sa cost proposal na. Doon tayo sa cost proposal. Quotation. So, natin sa
0.3. Ito naman, balik natin sa 1.15. So, natin sa 1.3. So, magkano po ang project cost natin? Bali, pumapatak na ito 38,133.48. Yun ang project cost natin sa electrical. Ito na po yung sample ng cost proposal o ng ating quotation. Ito po Isang page lang po yan. So, ito po ang nilalaman po ng quotation natin ay ito. Dito po sa part na to, andito po yung pangalan ng kumpanya natin. Sabihin natin ABCD Electrical Contractor. So yung address, andyan din, contact details, tapos quotation, sabi natin dito, and dito yung logo. Yung logo. Kung walang kumpanya, halimbawa freelance electrical engineer tayo o kaya electrician, maski yung pangalan na lang siguro natin ilagay dyan, pwede rin. Dito. Tapos ito na yung kung kanino natin padadala, yung dito sa unang item na to, 2, sabi rito, o kung kanino natin papadala. Halimbawa, ang pangalan ng may-ari ng gagawing building is WXYZ Development Corporation. Ayan. So, attention, kung sino may hawak ng project, halimbawa, o Mr. Juan de la Cruz. Kung anong project, o subdivision, ito, DF subdivision. Subject, electrical works for 1 unit housing. Yung reference number ng quotation na to, kailangan din yan. Halimbawa, ito, ABCD, sabi dito, meaning, yung kumpanya, ABCD Electrical Contractor, dash 20, sabihin, year 2020, dash 001, ibig sabihin, unang quotation, kasi sa susunod, magiging 002, 003, ganon. Revision 1, ibig sabihin, pangalawang, unang revision nito, revision 1, kasi may revision 0 na. Importante po itong quotation reference number kasi later on dito na lang mag-uusap kayo ng nagpapagawa. Kasi later on sasabihin nila, halimbawa, yung quotation mo na reference is ABCD QT 20001 Rev 1, masyadong mataas pa. Pwede nila i-request na ganun. Paki-revise mo naman uli, gawa ka ng revision 2, pakibaba mo pa yung presyo. So, ayun, ganung usap. Tapos yung request reference, kung paano nila ni-request, by phone call ba, by email, by kung anong klaseng kung paano nila ni-request sa'yo. So halimbawa, in-email nila sa yung request, yun, email. Tapos pwede rin nating attach dito sa quotation yon yung email nila. Tapos yung date na isasubmit mo yung quotation, June 29 halimbawa, 2020. Tapos dito rin yung period of validity, halimbawa 60 days. So, ibig sabihin, itong quotation na to is valid for 60 days lang. Kailangan within 60 days kailangan i-confirm na nila yung order nila rito. Kasi tumataas ang presyo ng materyales. Pag binigyan kanila ng order later on after 1 year pa, so baka naman lugi ka kasi itong presyo mo is base lang sa current prices ngayon. Siyempre, after 3-4 months, tataas din ang presyo. So, dito naman sa main body ng quotation, nandito yung item, description, quantity, unit cost, saka amount. Ayan lang din, Kaya kung mapapansin nyo rito, labor and materials for one housing unit, electrical works, as per plan and specification. Ibig sabihin, itong cost na to is ayon lang dun sa plan and specification na binigay sila. Halimbawa, meron silang ipapagawa na wala sa specification at wala dun sa planong sinubmit nila sa'yo, sisingil ka ng variation order doon. Magsasubmit ka na naman ng another quotation with ibang quotation reference number. Tapos, pwede mong sabihin dito sa subject, electrical works for 1 unit housing, variation order number 1, ganon. Yun, kaya kailangan meron ito. Ibig sabihin, kung ano yung nasa plano at specification, yun ang susundin natin sa presyo na to. Kung may dagdag, magko-quote ka ng quotation para bayaran din nila ng panibago. So, ayan ganyan din. Yan yung conduit fittings, wires, wiring devices, panel. Actually, pwede nga rin isubmit na wala ito.
nawala ito yung lot price na lang halimbawa. So lot price na lang na ito na lang, tapos lagyan mo ng presyo diyan kung ayaw mong ipakita itong presyo. Kung gusto mo naman, oh, i-attach mo na lang itong quotation na to. Ah, tawag dito, itong estimate sheet na to. Kaya lang pagka in-attach mo to, tanggalin mo tong bare cost. Dapat i-hide mo yan. Ayan lang ang ipakita mo. Itong tungkol na to. Pwede mo rin i-attach to. Ang kagandahan naman kapag meron ka kasi nito, may mga rate ka na. Yan, may mga rate ka ng ganyan. Kung magkano yung unit cost. Pag nag-variation works later on, hindi na magulo. May presyo ka na kaagad. Halimbawa, nagpadagdag sila ng tubo. Meron silang padadagdag na tubo at saka isang wire. So, may presyo ka na. Kung halimbawa, kung ilang metro man yon, may presyo na. Madali na lang kumpitin. At saka, makukumbinsi mo na kaagad sila. So, ayun. So, dito naman, sa total, ito na yung total ng proposal mo, 38,133. Ito na rin. Binanggit na rin in wordings. So, yung terms and conditions mo, andito rin. Delivery ng materials mo, ang sabi mo rito, 1 hour, 1 week upon order confirmation. Ibig sabihin, pinakamabilis, within 1 week o isang linggo, kaya mo mag-deliver ng materials. Yan. Installation, 2 to 3 months. Ibig sabihin, 2 hanggang 3 buwan. Installation, kaya mo tapusin. Dito naman sa payment terms, magkano bang gusto mong down payment? Halimbawa dito sabihin mo, 35% down payment to be invoiced upon confirmation, payable immediately. Ibig sabihin, pag issue nila ng purchase request sa'yo at kinonfirm tong order na to, bayad ka agad sila ng 35%. I-invoice mo naman yon. Ibang form din ang gagamitin mo ron. Tapos yung 55%, pwede mo rin i-invoice ng every 2 weeks through progress billing, payable immediately rin kasi kailangan mo magpasweldo kada 2 linggo. O kung linggo-linggo, pwede rin, or monthly. O tapos yung remaining 10% naman to be invoiced upon testing and commissioning, payable within 30 days. So pagkayarin mo nang mapagana yung electrical system, panghuli na yan. So, ayun. Itong terms condition na to, maselan nito lalo na sa mga malakihang project. Halimbawa, itong delivery, huwag kang mangangako na 1 week upon order confirmation kasi baka meron kang materialis dyan na mahirap orderin, yung mga long lead items na tinatawag. Minsan meron halimbawa imported materials ka dyan o kaya maselang materials na kailangan mo ng 1, 2, 3 buwan bago makarating. Huwag kang mangangako na 1 linggo kaya mong i-deliver yung materials. Kailangan alam mo rin kung kailan darating yung materials mo. Tapos naman dito sa installation, halimbawa nilagay mo rito 2 to 3 months, kailangan tapusin mo 2 to 3 months. Or pwede mo ring mag-insert ka ng ibang wording dyan. Kasi, halimbawa, yung civil works, matatapos nila ng mga 6 months yan. Hindi naman pwedeng mauna ka rin na 2 to 3 months lang. Pwede mong isingit dyan na, halimbawa, pwedeng installation, pwedeng halimbawa, ilagay mo dyan, work completion 1 month after civil works, mga ganon. Kasi kailangan matapos mo ng civil works Dahil pag hindi sila tapos, hindi mo rin matatapos yung electrical works mo. So, ayun, yun lang yung mga tips na kailangan. So, itong cost proposal na to, itong Excel sheet na to, at saka itong costing na ito, bibigyan ko kayo ng kopya kung gusto ninyo. Mag-leave lang kayo ng comment dun sa baba, iwan nyo yung email address nyo at ipapadala ko sa inyo. Tapos i-improve natin itong form na to. Kasi hindi naman ito perfect hindi naman perfect. Kung meron kayo nakitang improvement, bigyan nyo rin naman ako ng kopya para magamit ko rin. Nga pala, hindi lang naman kung meron kayong ganito, alam nyo na mag-estimate, alam nyo na gumawa ng quotation. Minsan nagkakamali rin tayo. Bawa, sa una, nagkamali ka, meron kang nakalimutang presyo, at least alam mo na. Sa susunod, pwede mo na siyang itama. Gano'n naman yan. Hindi naman kaagad-agad
perfect mo na yung paggawa ng estimate saka quotation. Natututunan din yan through experience. So, ayun. Kung nagustuhan nyo yung video, paki-like nyo na lang itong video na ito at paki-subscribe nyo na rin yung itong YouTube channel ko. Kung medyo malabo naman, mag-iwan din kayo ng message dyan at sasagutin ko kayo. Kung gusto nyo sa messenger o email, pwede rin. At ipapaliwanag ko sa inyo ng maayos. So, yun lang sa mga nanood. Maraming salamat sa inyo. At sana subaybayin nyo pa yung mga susunod pang darating na mga video na i-upload ko. Kung meron kayong request na topic at kaya ko namang ipaliwanag, sige, gagawin ko. So, maraming salamat sa inyo.